Samantala, dumako naman po tayo sa Palasyo ng Malacanang upang kunin natin ang kalipunan ng mga balita doon. Kasama si Elena Luna, mag-uulat ng live. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon sa iyo, Habiba. Buo pa rin ang suporta ni Pangulong Aquino sa panukalang batas para sa Aryans o mga Pilipinong edad 100 taon at higit pa. Ito ay kahit pa binitaw ni Pangulong Aquino ang bill at ibinalik sa Kongreso. Sa press briefing kanina ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, ipinaliwanag niya ang probisyon ng bill na nais ipabago ni Pangulong Aquino. Certainly, the intent of the law is certainly very laudable, and it was stated also in the veto message of the President when it was given to both houses. Ang sinentrohan lang po nung veto, just to give you an idea, 75% po kasi in the enrolled bill. The proposal was 75% po yung magiging discount doon sa on sales of goods and services in favor of centenarians. They should assess this in case that it wants to, the proponents of the bill want it refiled. Kasi maganda naman po yung yung pinupunto ng batas. Yun nga lang po, yung 75% na discount, lampas na po yan din doon sa magiging profit margins ng mga retail providers po natin saka ng business establishments. And also, allow me to point out, the bill did not provide for a tax credit or a tax deduction, for the establishments to recover the said amount. Po, kung naipasa to, ang magbe-bear ho ng burden ng 75% ay yung negosyo. Hindi po nila makaklaim as a tax deduction. Kaugnay naman ng pasukan sa susunod na buwan, tiniyak ng palasyo na tinutugunan na ng pamahalaan ang kakulangan sa classrooms, lalo na sa high school. Sinabi ni Yusek Balte na pinupulido na ang modelo para sa 2-story classroom. Of course, tinutugunan natin. We are very well aware of the classroom shortage that we have apart from the year-on-year requirements that need to be met. That's why meron na nga pong ongoing project ang DepEd at ang DPWH to address the classroom shortage. Ngayon, from Secretary Luistro, ang sabi nga po niya, mas madali hong matugunan yung shortage kapag sa mga probinsya dahil meron po tayong pagtatayuan ng mga eskwelahan. Ang naging model na po kasi ng DepEd, at least that will be replicated in different areas in the country, yung 2-story classrooms po natin. However, mas mahirap po yung kaso natin sa NCR given the situation of the metro. Mas mahirap pong maghanap ng land na tatayuan pa ng mga eskwelahan. At ngayon, pinupulido na nga po nila yung magiging modelo para, kasi medyo high-rise na po yung kailangan, at least for here in Metro Manila. So yes, that is being addressed. And we're looking to cut that backlog significantly. As you've seen, nabanggit po ng Pangulo yung shortage doon sa mga textbooks that has already been addressed, yung shortage doon sa mga upuan at sa mga furniture that has already also been addressed. And even in typhoon hit areas, if I may mention yung doon sa Cagayan at sa Davao at sa Compostela Valley, ina-address na rin po natin yung kanilang mga pangangailangan kasi meron po yatang mga structures that cannot be used because of the damage caused by the typhoon. Sa mga sandaling ito, Habiba, ay ongoing ang meeting ni Pangulong Aquino sa Study Conference Hall ng Palasyo kasama ang mga opisyal ng Department of Justice, ang Executive Secretary, ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Budget and Management. Bago ito ay nagkaroon ng briefer si Pangulong Aquino sa World Economic Forum na gaganapin sa Myanmar sa pagbisita ng Prime Minister ng Timor-Leste. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.